yung mga theoretical possibilities Mm. na hindi na natin alam kung paano nga ba kung ang natira 14 na lang o 15 o Gaano karami paano nito magiging paano ka pupunta sa 16? ceiling? Oo, oo. Ayun. Kakausapin natin ay isa po sa mga iginagalang na political analyst na dati ring nasa COMELEC yata si Attorney Romy Maquino, also an election lawyer, Attorney Romulo The Mac Makalintal. Ayan. Attorney Romy Mac, good morning and thank you for accepting our invitation. Maraming salamat sa invitasyon, Peter and Rica, at sa inyo mga nagapanood, nagapakinig. Isang karangalang lagi na maging bahagi ng inyong palatuntunan. Aba, Attorney, thank you po. The honor is ours. Eka nga, opo. As always po, karangalan yan. Isang karangalan. Attorney Romy Mac, so we've spoken with senators, with congressmen, with previous Supreme Court Justice, mga ganyan. Parang wala po kaming nakikitang unanimous decision on where do you base the 2/3? Do you base it on the 24? Or kung ilan lang yung active na senador in this case of an impeachment trial, conviction or acquittal? Napakaliwanag naman kasi ng provision ng ating saligang batas. 2/3 of all the members of the Senate. Kaya pag sinabing 2/3 of all the members, sinasabi natin nga ay 16, ano ha? At ayan ay hindi po pwedeng mabago sa ngayon. No? Okay. At ayan ay hindi pwedeng pag-usapan o maging bahagi ng isang compromise agreement among the defense and the prosecution panel. Yan ay base sa aking experience dyan at saka base sa aking pagbabasa rin, hindi yan bahagi ng pre-trial conference. Hindi yan pwedeng maging bahagi ng pagtatalo nila during the pre-trial stage. Napakaaga pa para pagtalunan yan. Kasi una-una, yung mga sinasabi lang mga senador na wala dyan, sila ba ay may tuturing na nating dismissed from service o no longer active members? Sila ba ay miyembro pa ng nasabing Senado? So, yung katulad halimbawa ni Senator Jinggoy Estrada, remember siya ay nasa preventive suspension lamang. So, sa preventive suspension, ibig sabihin, hindi pa siya permanently dismissed or discharged from service. So, he is still a member of the Senate. Tsaka yung kanyang pagiging sa preventive suspension, yan ay suspension lamang at yan ay hindi tinuturing na interruption of service. Meron ang decision ng ating Korte Suprema sa bagay na yan, sa mga election cases, na sinasabi na when a government official is preventively suspended, wala pang interruption ng kanyang service. So siguro dapat yun ay maging bahagi ng panuntunan o bahagi ng pag-aaral ng lahat ng mga nagbibigay ng opinion sa bagay na ito. Nakakalimutan nila na yung preventive suspension ay hindi ibig sabihin na siya ay wala na sa serbisyo. Hindi iyan bahagi ng interruption of service. Mhm. Yes. Kaya sa gayon, sa akin pala, walang makapagsasabi kung iyan ay sa ngayon, yan ang provision ng saligang batas, 2/3 vote of all the members of the Senate, and that is the rule at present. Okay, so wala pong kinalaman, it's of no consequence yung sinasabi nila na there may be members of the Senate or Congress as a matter of fact na beyond the reach of the Senate. In other words, hindi sila pwedeng i-compel na mag-attend ng impeachment trial precisely because for varied reasons like being detained. Yes, so Opo. So the total, the universe remains the same. It's 24. okay. Oo. Kaya nga sinasabi rin na bagamat sila ay detained, sila ba ay considered ng not a member of the Senate? Alam mo, Peter Enrica, yan ay dapat marisolba ng Korte Suprema. Siyempre, sasabihin ng prosecution, dapat may bawas. Sasabihin ng depensa, walang bawas. Tayo mga nag-o-observe, we just make our opinion. Sa akin, I am just making my humble opinion on the matter. Yes, oh. Pero merong nakapimbi na petisyon sa Korte Suprema ngayon tungkol sa bagay na yan. At napakalaking tulong ang magagawa ng ating Korte Suprema kung ito ay kanilang ireresolba. Alam niyo na matatandaan niyo nung matanggal si Alan Peter bilang Senate President, naghain siya ng petisyon sa Korte Suprema.
kinwestiyon niya yung kanyang pagkakatanggal bilang Senate President. Bahagi ng kanyang petisyon ang isyung ito tungkol sa two-thirds vote. Ano nga ba ang magiging base number? Ganong merong missing senator at merong detained senator. Sana ito ay mabigyan ng resolusyon ng ating Korte Suprema para magkaroon ng kaliwanagan sa lahat ng panig. Dito nga rin po ako nalilito, Attorney Romy Macno, dahil even kay Kong Jervil Luistro, sinabi rin niya na, at hindi lang po siya, no, marami na rin kami na interview ang nagsabi na kailangan muna magkaroon ng conviction of 16 bago iangat sa Korte Suprema, even the question of gaano ba talaga karami yung dapat bumoto. Pero kung kulang nga po, kunyari, physically ang boboto and we cannot really attain a number of 16, how can we even have that conviction? Well, ito nga ang magiging problema nila, no, ha? Kaya nga sinasabi ko, ang makakaresolba lamang yan ay ang Supreme Court. Kasi both panels, magkaiba ang kanilang kuhan. Magkaroon sila ng ibang interpretation. Sasabihin ng prosecution, pwede nang may bawas. Sasabihin ng, siyempre kung ako sa defense, I would always insist on the 16 votes. So, napakagulo ng issue nito. At makikita ninyo na iba't iba ang mga opinion na lumalabas yan. Pero para sa akin, tanging Korte Suprema lamang ang makakaresolba niyan. And hindi sa stage na ito pinag-uusapan yan, kundi as they go on with the proceedings, malalaman natin ilan ba o sino matitira dyan. Pero mahalagang magampanan ng Korte Suprema ang kanilang tungkulin sa bagay na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng desisyon sa nasabing issue na kalakip doon sa petisyong inihain ni Senator Alan Peter Cayetano. So in other words, not even the pre-trial conference can discuss this as a matter of an agreement between the prosecution, the defense, and the Senate itself. Yeah. Hindi pwedeng pag-usapan niya sa pre-trial. Yung batas cannot be the subject of a compromise agreement. Kasi batas yan eh. So sino mag-i-interpret niyan? Siyempre sa pre-trial, magkakagulo talaga sila, mag-aaway sila dyan. Kasi walang pwedeng gumawa ng decision. Even the clerk of court, even yung presiding officer, hindi siya pwedeng mag-decision. Ito, kailangan bawasan natin ang threshold. Hindi po pwede. No one, no party could make a specific ruling kung sila na magiging threshold. Because both parties will have different opinions, different arguments on this issue. But attorney, hindi po ba overreach ito sa Supreme Court considering that the impeachment process is a special power ng legislative branch ng Senate? Hindi naman, dahil it involves a question of law. It involves an issue to interpret the law. Kaya dito papasok yung kahalagahan ng desisyon ng ating Korte Suprema. Kaya nga doon sa petition ni Senator Alan Peter Cayetano, this issue was raised. Maliwanag na sinabi niya doon sa kanyang petition na papaano na magiging threshold. Ito ba ay two-thirds of all the members, two-thirds of those who are not not within the coercive power of the Senate? O papaano? So hanggang ngayon, lahat tayo ay on a suspended animation. Ano nga ba ang mangyayari sa bagay na ito? Hindi po ba ang Senate as a trial court ang magde-decide nito within themselves? Hindi po pwedeng mag-decide ang Senate. Kasi mayroong batas eh. Kaya pareho sila magkakaroon ng issue. Ngayon, kung sakaling halimbawa gumawa ng desisyon ng Senado sa bagay na yan, any person affected by the said ruling would always raise the issue before the Supreme Court. And only there and then can we know kung ano talaga ang magiging ruling. Pwede talagang pag-usap pag maging bahagi yan, pero pagka magkakaroon ng mga decision, pero any deviation from the rule ay talagang magkakaroon ng effect yan para ito ay magkaroon ng issue na may padala sa ating Korte Suprema. Ayun. There was a recent survey po, Attorney Romy Macno, na ang lumalabas maraming naniniwala na baka hindi talaga maging basihan ang mga ebidensyang ipepresent sa impeachment trial on the way the senators will vote. And I'd like for you to comment on that, please. Well, talagang
yun naman ang mga senador naman ay alam naman natin na political, more of a political rather than legal itong labanang ito dyan sa impeachment trial. Kaya hindi yan sa dami ng ebidensya na ihaharap, kundi kung paano talaga yung political inclination ng ilang mga senador. Kaya hindi natin malalaman kung ano talaga magiging position ng bawat senator dyan. Marami dyan, yung mga siyempre panig kay Sara, they would vote on the basis ng kailang paniniwala, pero hindi basis sa legal talaga. Kaya kung halimbawa hindi nagkaroon ng conviction, well, kahit hindi naman pwedeng i-apela sa Korte Suprema, maliban na lamang kung mali ang interpretasyon ng threshold number na dapat na maging basis to convict or to acquit. So let's talk about the mathematical possibility, Attorney Romy Mac, that being the case na mukhang hindi magiging ebidensya talaga yung magdidikta sa botohan. Ang majority ngayon ay may 13. They need 3 more to get to that 2/3 number. Okay, kaya kailangan. Meron kayang makukuha pang 3, considering na marami sa kanila ang nagsasabi na kahit na balatan niyo ako. Di ako lilipat. Ang kulay Dito ko. lang ako. Ang kulay ko ay ganun eh. Peter, diyan mo makikita ngayon na hindi legal ang pinag-uusapan, di ba? Kita mo, hindi pa man wala pa bang ebidensya lumalabas. Hindi pa ba nagsisimula ang trial yung mga nagsasabi ng kahit balatan mo ako, hindi ako lilipat. So, ibig sabihin, made up na ang mind nila. Pero na silang prejudgment on how they're going to vote. At siyempre, kilala naman natin yung mga tao yan. From the prosecution and from the defense, alam natin kung sino yung mga senador na palig sa ganitong side at palig sa iba kabilang side. Yung mga actuations nila, makikita mo naman. So, dyan natin makikita ngayon na talagang ito is more of political rather than legal. Kasi hindi pa man nagsisimula ang trial, ay alam na natin halos kung saan pupunta ang boto ng bawat senador o ng ilan sa kanila. So po, it's next to impossible to get 16. I mean, for the now ruling majority to get an extra 3 to make it 16. Sa akin naman, as the trial goes on, baka naman yung 3, yung magic 3 na yan, baka makonbinsi din sila kung sakaling talagang malakas ang ebidensyang ihaharap ng prosecution. Nagtataka lamang ako na napakadami ng dokumento. Siguro pamili na lamang sila ng talagang malalakas na dokumento that will appeal to the 3 others or additional senators and that will appeal to the people. Kasi malaking epekto kung ang tao, kung mararamdaman nila kung ano ang magiging damdamin ng taong bayan kung sakaling lumabas ang mga ebidensyang ito. Kasi kung lumabas ang malalakas na ebidensya at ang taong bayan ay nakita nilang suportado mga ebidensyang yan, baka makumpinsi sila. Pero kung mahina ang ebidensya naman, baka yung ibang mga senador na yan, hindi rin sila maniwala na sila lilipat. Unless na maramdaman nila na nanganganib ka sa 2028, boy. Yes, yun ang diba? tama, that's the right words. Kung maramdaman nila nanganganib sila, doon natin makikita na ay napakalakas naman pala ng ebidensya, magagalit sa akin ng taong bayan kung hindi ako boto ng ayon sa ebidensya. Wag na natin pag-usapan yung konsyensya nyo. Botohan na lang. Missing yan. Nasa lost and hindi mo pa mapa-find yung konsyensya na yan. Basta, God knows. Who does? God knows. Who does not pay? Jeep lang pala ito. Attorney Romy Mac, maraming salamat po ha. What a very interesting discussion. Yes, kaya sinasabi ko lagi, yung siguro ba dapat matandaan lang yung sinasabi kong preventive suspension. Remember na si Jinggoy on a preventive suspension. And there might be several or other senators who might be similarly situated. Tandaan nila na yung preventive suspension is not an interruption of service. In other words, kung preventively suspended ka pa lamang, hindi ka pa tanggal sa serbisyo. Katunayan, hindi binibilang yan. Sa mga term of office, di ba? Yung mga term of office na nakakatatlong taon na nakakatatlong term na sa services, kahit na nagkaroon ng preventive suspension, hindi yun daan para sabihin na interrupt ang kanyang service. Si Laila de Lima, hindi nga nagkaroon ng preventive suspension. Hindi pinasali.
Hindi pinasali, no? Oo. Depende talaga yan sa magiging takbo ng Senate trial. Yeah. And it's a very, very interesting na makita natin Yeah. kung ano pa yung mga ibang mga dynamics niyan. And it's very interesting to have a discussion on the matter as the trial goes on. At may paliwanag sa taong bayan, Yes. paano nga ba nangyayari ito. Napakaganda ng program ninyo kasi ang taong bayan naliliwanagan nila ang both sides of the coin. So, asahan ka namin yan, Maraming salamat, attorney. Attorney Romy Mac. Yes, yes. Oo, Isang sabi- malaking karangalan na maging bahagi lagi ng palatuntunan ninyo at makapagbigay ng liwanag sa both sides. Kailangan lagi ako, ang sa akin ay I'm only an independent observer. Wala akong sinasabing, hey, ganito ako kung ginoon, kundi kung ano lamang talaga yung maganda natin maipaliwanag sa taong bayan sa bagay na ito. At matalas ng matalas po ang inyong mga paliwanag. Romy Mac the Knife, ganun. Ay, salamat naman. Salamat. Ingat, Attorney Romy good Mac. morning. Thank you, sir. Salamat sa inyong dalawa. Magandang umaga at pagpalain tayo ng pong may kapal. Salamat. Thank you. Okay. Oh. Ano po, wala namang magre-reklamo kasi kung mag-overtime kami. Dahil tayo din naman, kami susunod. din yung papalit eh. Alas 10:05. Kabayan. Susunod Shortly. na.